Today, gagawa tayo ng napakaraming muffins na iba-iba ang flavor. So, tuturo ko sa inyo yan. So, tara na. Pero bago yan, magpe-prep muna tayo. Hindi ko pa naluluto yung yung palaman ng aking empanada. Napalambot ko na nga rin dito yung 1 kilo natin ng mais. Ito nga yung gagamitin natin para sa corn muffins natin. Kung hindi nyo pa natatry gumamit ng fresh na corn, ay try nyo na. Basta palambutin nyo lang siya tapos i-food processor nyo. Kasi pagka buo-buo yan, may tendency kapag na-bake natin yan, titigas siya dun sa muffin. So, di maganda. Tapos ayan, tinatapos ko nga lang itong aking pang-empanada. 5 kilo to ng karne ng manok. So, inasado ko lang yan. Medyo tinanghali nga ako ng gising ngayong linggo. Tapos namalengke pa ako. Kaya ayun, sagsagan na. Ayan, papalamigin lang natin yan. Pero maya-maya pa naman ako gagawa. So, kasabay na yan, malamig na yan mamaya pag nakapagmasa na ako ng pang-empanada. Tapos ayun, ito yung nabili nating strawberry sa SNR. 2.5 kilos to, parang nasa 400 plus siya. Mura na din kapag kinawenta mo. So gagawin ko dito, i-jam ko lang yan kasi gagamitin din natin yan mamaya. Sa mga cakes naman yan. Nilagyan ko nga lang to ng equal amount ng sugar. Tapos lulutuin ko lang yan sa mahinang-mahinang apoy para hindi ako masunugan kasi may ginagawa ako, hindi ko yung mahalo ng mahalo. Tapos ayun na nga, pinood processor ko lang tong mais natin para mamaya ready na siya. All throughout ng video na to, nakamungot ako pero hindi ako galit. Ganyan lang yung focus face ko pag yan yung mukha ko kapag nakafocus. So, huwag nyo nang pansinin. Tapos ayan, gagawa din ako mamaya ng garlic breadstick. Tapos gagawa din ako ng garlic pesto. Pesto na bread. Yung parang Korean garlic bread ang tsura. Pero pesto na may cream cheese yung feeling. Same lang pero basta yun nga pesto. So may order tayo nun. So gagawin na rin natin para mamaya dire-diretso na. Gusto ko pagka gagawa na ako, puro alam niyo yun, yung dire-diretso na lang yung gawa kasi naka-prep na yung mga iba. Naglalagay ako ng kaunting lemon sa pesto ko. Kayo makulit, kung hindi kayo naglalagay, bahala kayo. Pero ako naglalagay ako, pantanggal umay na din yun. Tapos ayun, i-food processor din natin yan. Gusto kong bumili ng bagong food processor. Yung isang blade nito tanggal na. Pero gamit na gamit naman siya eh. Kaya okay lang, tagal ko na rin yung ginagamit. So ayun, itabi muna natin yan. Tapos dito na ay sa paggawa ng ating muffins. Yung recipe na ginagamit ko dito para dun sa corn muffins, sa blueberry muffins, sa strawberry muffins, sa chocolate chip muffins, iisa lang. Yung recipe nito makikita nyo sa video natin sa YouTube. Yung blueberry muffins natin, yun lang din yung base nun. Iniiba-iba ko lang talaga. Kahit ano pa, kahit mag peanut butter ka pa, mag dulce de leche ka pa, kahit anong klase ng muffins, yun yung gamit ko. Maliban lang do sa double chocolate chip muffins, iba yun. Meron na rin tayo ng video sa YouTube. So, tignan nyo na lang. Nandun yun. Pero ilalagay ko din yung ingredients sa comment box tsaka sa description box para hindi na kayo mahirapan maghanap. Tamad kayo maghanap eh. Ang sikreto lang naman para sa paggawa ng muffins ay wag niyong i-mix ng sobra-sobra. Kapag nailagay ko na yung flour, spatula na talaga yung ginagamit ko. Tapos, hindi ko siya hinahalo ng bonggang-bongga. Merong matitira dyang medyo lumpy pa na na flour. Hayaan nyo lang, i-rest nyo lang siya na mga nasa 10 to 15 minutes. Tapos, tsaka nyo siya i-portion doon sa yung mga muffin pan. Yung ginagamit ko ditong pang muffins, yung cupcake pan ko lang din, 2 ounce, tapos ginagamit kong liner is 2 ounce din. Kapag medyo gusto nyong mas malaki tignan, mas pa-umbrella yung itsura ng inyong muffins, 3 ounce yung gamitin yung cupcake liner para pa-umbrella talaga siya, para bonggang-bongga. Tapos ayun, itong, di ba yung tinimpla kong butter ay hinati ko sa dalawa. Yung isa, yun na nga yung nilagyan natin ng corn. Itong isa, nilagyan ko lang yan ng chocolate chips para maging chocolate chip muffins na siya, di ba? Dali lang. Tapos naman, sa pagbe-bake niyan, binibake ko yan ng 200 degrees Celsius, upper and lower heat settings naka-on. Kung yung oven nyo ay walang upper heat settings, okay lang. Basta tama yung temperature na 200 degrees Celsius. Tapos yun, sa baking time, paiba-iba kasi. So, tansyahin nyo na lang. Tatagal yan siguro ng mga nasa 22 to 28 minutes. Hindi ako sure kung anong oven nyo, pero dito sa akin, mga ganong time. Mapapansin nyo, tinatagilid ko lahat yan right after baking para hindi siya lumiit. Para talaga makasingaw yung steam.
hindi siya, alam mo, umimpis. Tapos itong ating corn muffins, binrushan ko yan ng butter after baking para masarap na masarap. Tapos ito na yung ating chocolate chip muffins, and then nagtitimpla na ako para dun sa blueberry muffins natin tsaka sa strawberry. Madali lang naman talaga gawin yung muffins. Actually, isa to sa pinakamadaling magagawa ng newbie. Basta yun lang naman yung mga sinabi ko, yun lang talaga yung dapat nyong tandaan. Tapos follow nyo ng maayos yung recipe natin. Butter yung ginamit ko dito, katulad dun sa recipe na binigay ko, pero pwede naman kayo dong mag half-half. Kunyari, yung nasa recipe yata natin is 1/2 cup ng butter, pwede kayo mag 1/4 cup ng butter, 1/4 cup ng oil. Okay, yun lang, yun pwede nyo i-substitute yun. Tapos yung hindi nating nagtira kasi ako doon ng 500 grams ng strawberries. So, yun yung pinantimpla ko, pinang-flavor ko para dito sa ating strawberry na muffins. Tapos, naglagay din ako dyan ng lemon zest para mas masarap, mas mabango. Lalagyan ko pa nga sana ng toppings ng strawberry yung ibabaw ng muffins natin. Pero mamaya ako na lang gagawin kasi hindi pa nga luto. After baking ko na lang pagka lumapot-lapot na yung strawberry ko, tsaka ko na lang siya ilalagay. Kaya tinan mo, parang plain lang tuloy yung muffins natin. Pero okay lang yan. Tapos ayun nga, after nya, nagtitimpla na ako ng double chocolate chip muffins natin. Meron na rin tayong recipe nito. Ilalagay ko yung ingredients sa description box. Madali lang to, tsaka mura lang din naman siya. So ayan, ito rin yung panagagamitin natin. Napapansin nyo yung mga pinagtitimplahan ko, iisa lang. Basta naman, okay lang naman yun. Tsaka yung mga wire whisk ko, yung spatula ko, okay lang naman yun. Basta dire-diretso. Okay lang, basta tsaka sa idin nyo ng spatula. Sayang hugasan, daming hugasan pagka inisa-isaan to, bago ng bago yung timplahan. Tsaka hindi ko naman yan dinudumihan, kaya ayos lang din. Tapos ayun nga, itong muffins natin, nakita nyo, nirest ko yung chocolate chip muffins natin para mas maging moist siya. Lalong-lalo na kapag may kukuha nga yung inyong butter, yung kahit mapakake man yan, mapa-breads, lagi nyo munang uunahing i-hydrate yung kokwa nyo para maging moist siya. Tapos ayun, same lang din to ng temperature, 200 degrees Celsius. Yung baking time, pag-aralan nyo sa oven nyo. So, yan. Kasi ako dito kasi, 3 yung oven ko. Kada isang oven nun, iba-iba man din. Kaya, para umumbok siya ng ganyan, kailangan kasi niya ng high temperature. Again, marami pa akong i-bake. Muffins pa lang to. So, magtitimpla na ako ng pang breads ko muna. Tapos, yung kadalasan kong ginagawa, egg pie, brownies, bars, cakes. Tapos, magagawa rin akong cheesecake. So, hindi ko na kayo isasama doon dahil tatagal ako again. Tama na muna to at mahaba na rin naman. So, yun ang mga kalutong tinapay. Sana nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!